Hello guys, so Ren here again. Next on our list is yung sub-account overview and how to create a new sub-account. So let's get into it na agad. So again, ito yung ulit yung agency overview or agency dashboard. So to create a new sub-account, punta lang kayo dito sa sub-accounts and add sub-account. So pwede kayong pumili ng isa sa mga snapshot na pino-provide ni Go High Level. Marami dito, for example, for finance, if finance yung industry ng client nyo, marketing agency, automotive, meron ding automotive, meron naman siyang sub-category dito. So, which is ito, auto body and painting. Ito naman is dealer and sales, to detailing. So, depende sa industry and niche ng clients nyo. So, kapag decided na, then proceed lang, select, and then lahat ng mga, um, kasi snapshot yun eh, so meron na siyang laman. Meron na siyang mga automations, meron na siyang mga funnels for automobile or auto mechanic industry. And dito, pwede nyong i-search yung business name ng client nyo if ever na existing sila sa Google My Business. Or pwede naman yung name. For example, auto, try na lang natin, auto parts or auto slims, auto zones. For example, yan yung, oops. For example, ito yung pangalan ng business ng client nyo. So, ito siya, auto zones, nandito na rin yung na-capture na din yung pinaka-address niya. So, kailangan nyo lang i-verify if ever yan talaga yung business address ng client nyo. Kasi kapag hindi, ibig sabihin, iba yun. And then, kapag hindi naman siya lumabas, then mag-add na lang manually. Pero pag proceed nyo yan, for example yan. So, fill out nyo lang yung name ng client nyo, and then email. So, nandun na yung na-capture na rin yung business phone number, address, and yung website. So, di ba, naka-auto-prefill na siya. Time zone na lang yung kailangan nyo din i-verify sa client nyo if ever EST sila, PST, CST, ganun. Pero pagka, again, hindi saan na yun? So, kapag hindi nyo mahanap yung business name ng client nyo, then mag-add manually na lang. So, ito, since manually, walang maka-capture. So, lahat yun is i-fill out yun na lang for your client. So, yung first name, last name, email address, business name. Pwede naman yan yung ibang, ang importante lang dito is yung first name, last name, email. Business name, kahit na naka-required yan, pwede nyo namang lagay test lang para lang makapag-proceed kayo. Then, i-edit nyo na lang afterwards, after nyo nakuha nyo na yung mga details from your client. Para lang hindi kayo ma-stock up dito. Kasi baka antay kayo ng antay ng business name, inabutan na kayo ng 24 hours bago naka-reply yung clients nyo. So, pwede yung test lang and then add sub-account na lang agad. So, since manual to, mag-apply pa rin yung snapshot na pinili nyo, if ever. Since yun naman yung first option, to choose a specific snapshot or pwede rin na yung, ito, blank snapshot. So, blank, wala siyang laman. Yung pinaka-CRM lang. Pero pag merong imported snapshot yung client nyo, like for example, meron silang nabiling snapshot from other Go High Level clients kasi yung iba nire-resell nila yung mga snapshot nila lalo na pag-establish na. So, ayan, isi-select nyo lang and then yun na yung snapshot na mag-apply dun sa sub-account na i-create nyo. And then once na-create na, for example, ito, punta na lang tayo sa first one. And then, after you click it, switch to sub-account. And ito na yung pinaka client's sub-account. Ito na yung sub-account nyo. Nandito yung sa dashboard. Meron din ditong, like yung sa agency dashboard, ito, medyo mas thorough siya. So, pwede nyo siyang i-edit. But, ang takeaway is,
may edit nyo lang yung dashboard if ever nasa 497 plan. So, kumbaga, um, pwede nyo siyang makapag-add ng ibang widget. Yan. Marami siyang pwedeng i-add dito sa dashboard. Depende sa need ng client nyo. Kung ano yung gusto nilang makita pagpasok pa lang nila dito sa sub account. So, ilan yung opportunity, yung value, conversion rate, yung funnel. So, meron tayong isang funnel dito which is yung food show leads. So, that's the dashboard. Pagka na-save nyo na, then save. Cancel ko na lang muna. Next is conversation. So, conversation is very straightforward. Conversation. So, dito makakapture lahat ng conversation thread from different channels like SMS, emails, phone calls, Facebook, Instagram, if ever na-connected yung social media account nila. So, kapag may nag-DM sa kanila sa Messenger, marireceive yun dito. Or pwede silang makapag-respond dito directly. So, yan, meron ditong sa live chat widget. And then, ano pa ba? Meron dito filter. So, yun. Lahat ng nandito sa channels na to, makaka-capture yan dito. So, Google My Business na mga reviews, comments, marireceive din. So, pwede kayong, if ever na makareceive kayo ng notification na may nag-review, pwede kayong makapag-respond dito agad-agad. So, hindi nyo na kailangan pumunta sa Google My Business or sa Facebook DMs para mag-respond. Pwede na agad dito sa Go High Level Conversation section. And then, some details here sa contacts. Ito, galing to sa live chat widget sa website. Kaya wala siyang na-capture na name and last name. So, visitor muna siya kasi wala eh. Nagtanong lang siya dun sa live chat widget. AI na ang nag-respond nito. So, yan, di pa siya tapos. Next, calendar. All you need to do is make sure that your client's Google Calendar or Outlook is connected para ma-check niya yung conflicts to avoid double booking. And if naka-connect or integrate na yung Google My Business nila or, I mean, Google Calendar nila or Outlook, mabuview din nila dito yung mga appointments nila from their Google Calendars or Outlook calendars. Next, contacts. So all of their contacts, kahit saan pa yan galing, kahit sa form submissions, sa chat widget, tulad yan, chat widget, wala siyang name, di ba? Provide lang yung system ng name niya temporarily. So, maka-capture siya dito. And dito siya masisave and there are a lot of icons here na pwede nyong i-play around para ma-familiarize din kayo. But for the contacts alone, dito siya masisave lahat ng details ng contacts. Kailangan nyo lang i-click para nandito lahat yung details, yung activities nila, if meron kayong task for this specific contact. So yan, may mga next step dito na kailangan yung accomplish. Like yung send onboarding email, yan, mga email na yan. And then, notes, pag meron kayong nilagay na notes, appointments, kung meron kayong appointment dito specifically for this contacts alone. Document, kapag nakapag-send na kayo ng mga contracts within Go High Level or nag-attach kayo ng mga, PDF or links, ma-capture siya dito. So all of the things or information that you send and receive from this contact or client alone, ma-view nyo siya dito in one page. Kasi dito, meron ding payments. Kung may na-receive na kayong payments, nandito yung transactions nila, kung anong subscription sila nakasubscribe or anong package sila nakasubscribe, yung mga invoices na na-receive nila. Then ito, sa station, ito yung sa mga company na mismo. So, medyo deeper dive na to. Kumbaga. And then here, basic details naman to, general info, yan. And then tags, kung anong tags na
tag sa kanila, and then automation kung anong automation sila currently, kung saan silang automation na add, nandito rin yung mga past. So mas maintindihan niya to if ever meron na talagang um, actual contact na established na or client na mismo. And then courses, kung meron silang courses na provide dito sa contact nito. And DND and ito, created by auto-populated sample data. So dito, sample lang to when we created this sub-account. Nag-provide lang ngayong Go High level ng 5 contacts as an example. Tapos, it was created or this contact was created on April 4 this year. Meron ding time. So, that's the contact. Then, opportunity, ito yung pipelines para lang malaman nyo yung journey ng clients or, clients, your clients para malaman lang. So, kapag pumasok sila sa system, kapag may automation na nakalatag na mismo, pwede itong pwede itong maging automated. So, kapag new lead, ma-add sila dito automatically. Kapag nag-respond yung leads or clients, ma-add sila dito sa incomes or in communications. Next is follow-up schedule. Kapag nandito na sila, kailangan mag-follow up via calls or emails. So, depende yun sa structure ng clients nyo mismo. Then, appointment book. So, very straightforward na tong mga to. Basta, dito, pwede nitong maging roadmap ng clients nyo. Kung nasa na sila, kung nag-book na ba sila, kung nag-show ba sila sa appointment, or no-show, or nag-cancel ba sila. Yan. Or nag-convert into a client na mismo. Payments. So, invoice, pag-create ng invoice and estimates, and then documents and contracts, order, subscription, payment links, transactions, and then products. So, pwedeng mag-create ng products dito para i-resell directly from Go High Level and then maka-receive ng payment as long as merong naka-integrate na payment gateway like ito, Stripe, NMI, Authorize.net, PayPal, pwede, Square, and other custom providers. And then, accounting, pwede rin i-connect yung QuickBooks. So, yan. AI agents, very new feature. Ito yung sa mga bago ngayon na mga AI. So, ito maganda tong offer ngayon kasi if ever na naka-receive ng calls itong account na to, AI na mismo ang sasagot. Kailangan lang siyang provide ng prompt para alam ng AI kung ano ang i-respond if ever. So, yun. Magandang feature siya actually. Since ngayon is, wala na, we're revolving in AI na talaga. Kahit ako, ginagamit ko rin ChatGPT. Next is marketing. So, ito, dito naman yung sa mga email campaigns, social media campaigns. So, wait lang natin yung system or yung internet ko. Medyo mabagal eh. Diba yan? So, yun. Marami siya actually. Kung gusto rin maging affiliate ng client na to, pwede rin. So, social media planner, scheduler, sa madaling salita. Pwede kayong mag-create ng content lalo na kapag kayo ay social media manager. So, meron na kayong mga contents and materials na i-schedule for your client instead of, subscribing to a different platform. Pwede yun dito within Go High Level. It's included in the CRM. So, you just have to connect your client social media accounts. And then, pag connected na, then pwede na kayong makapag-schedule dito. Providean kayo na yung isang example. So, ito. So, isang client ko naman to, iba naman. Go High Level pa rin, pero ibang lang. Ibang agency. So, yan. Social media planner. Pag ito, may na-connect na kayo. Then, ito na yung magiging itsura niya. So, yan. Create kayo ng new post. Create new post. Then, pwede nyo siyang i-post to both your Facebook. For example, may Facebook dito. Kasi ito, Google My Business to eh.
Facebook and Instagram. So, dito, itatype nyo lang yung content. Oops. Yan, magiging content niya sa Instagram. And then, pwede kayong mag-add ng image or video. Image, load. Ito. So, yan. Diba? Okay, no? Pwede rin kayo mag-generate ng content nito using AI. So, generate with AI or improve the writing that you have here. For example, meron na kayong content talaga na naka-ready. And, yan. Merong drop-down dito kung gusto niyo siyang i-schedule for a specific time. So, yan. 27. Dito mapopost to ng gantong oras. So, pwede siyang gawin in a whole month. Naka-schedule lang lahat. Yun siya. And yun, hindi siya nasa ibuti naman. Emails, ito yung sa email campaigns and templates. Pwede kayo makapag-create ng email campaigns and templates dito. And then, gamit ang automation, then ma-automate na yung paglabas or pag-send ng emails sa mga prospect leads clients. So, marami yan siya. Automation. So, ito yung bread and butter ng... Uy, ba't nandito na ako? Dito ah. Ito. So, automations, or automation. Ito yung, again, bread and butter ng Go High Level. Pwede nyo i-automate as long as possible yung mga actions na, yung mga daily tasks na ginagawa ng clients or nyo para hindi naman kayo manual. Like, mag-send ng email one by one sa mga clients. What if meron kayong 1,000 clients na i-follow up or tatawagan. So, ang habang oras masasayang nyo nun. So, ito, automation. Pwede nyo siyang automate gamit itong workflow creation dito or workflow. And then, so yun. Maraming masyadong triggers na kailangan matutunan dito. And the next is sites. So, dito makapag-create kayo ng landing page, website, store, especially if may e-commerce store, yung clients nyo, pwede rin yan dito. Webinars, so this is most used ng mga coaches, mga ganyan. Coach, mga nagpo-provide ng mga webinar, mga lifetime coaches. Basta yun. And then forms, ito yung mga sa mga web forms, survey, quizzes, chat widget, and then QR codes. Bago lang tong QR code. So, magandang addition to since ngayon, scan na lang din tayo ng scan. So, yun. Next is memberships. Ito naman if yung clients nyo is nagpo-provide again ng courses, mga video tutorials, something like that. So, pwede makapag-create. Kailangan lang nila, of course, mag-record ng video and then upload yung video dito, yung mga step-by-step video, then, yan, may course na. At same purpose siya ng Kajabi, kung familiar kayo sa Kajabi. And since brand new pa tong account na to, then syempre wala pa dyan. Media storage, para lang tong Google Drive ng Go High Level. And then, pwede rin i-connect directly yung Google Drive dito. So, kung meron kayong Google Drive, mag-import siya or ma-access nyo siya dito automatically. Then, pwede rin kayo mag-upload ng mga videos and mga images, mga files. Lahat naman pwede niyang i-upload. So, yun. Reputation. So, ito yung sa mga reviews. Yan. May mga reviews dyan. Dito nyo makikita. Mga review request nyo dito, makikita nyo din kung nakapag-respond or nakapag-review na yung, nakapag-provide na ng feedback yung pinagsendan nyo ng request. And yun. Reporting. So, ito yung overview ng mga, ito yung reports ng mga nasend na emails, ads, meron dito Google Ads, Facebook Ads. So, reporting siya ng mga yun. Attribution, ito yung sa mga emails. Ay, sorry, hindi pala. Sa mga, yan, events, sa landing page. Yan. Call report, if meron kayong mga dialers, like for example, nagra-run yung
client nyo ng parang same ng call center sa mga real estate, yun mga kailangan yung tumawag para mag set ng appointments. So, yan. Call report yon kung gaano katagal sila sa call, kung ilan yung na-receive na call, ilan yung missed call, ilan yung na-disconnect. So, yun. And then ito, appointment report, kung ilan yung na-book for this month, confirm, ilan yung nag-show, no-show, invalid, reschedule. So, yan. Makikita naman yan lahat dito. Then, marketplace. So, ito yung mga marketplace. Add-ons lang din to. So, yan. Kung gusto nyo siyang i-install dito sa account na to, then pwede naman. May bayad lang yung iba. So, iba yung may free. Meron din iba na may bayad. So, ito, ibang, partners na to. Partners na to nung Go High Level na inad nila dito as an add-on. So, yun yung pinaka-dashboard. Settings medyo mahaba rin. So, papasadahan na lang natin to on our next video. Thanks. Oops, nasa na ako. End ko na. Yan. Thank you. Bye-bye.